Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng atin pong Attorney Enzo Bunyog. Papanood din po tayo sa isa pa po nating social media platform, ang Informador. Dito mga kabunyog, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dito dahil hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, tatlo yung topics natin na pag-uusapan. Ito, may rismap na si dating Senador Sonny Trillanes kay Pulong. Tungkol ito doon sa galit si Pulong na na-dismiss yung kinaso niyang libel kay Trillanes. Ayan. Ang daming sinabi ni Pulong, pero ngayon may respect si Trillanes. Mamaya, pag-usapan natin. Ito pa. Yung pinag-initan ni Marcoleta, yung member ng JBC na dating Associate Justice ng Korte Suprema, si Jose Mendoza, pinag-initan ni Marcoleta. O ngayon, ni-reappoint uli ni PBBM. Ni-reappoint uli. Ang panghuling topic natin na pag-usapan, postponed ang ICC hearing ni Romualdez sa October 22. Ang sabi, magpapagamot daw kasi. Hindi maganda to. Hindi maganda yung ganyan. Anyway, pag-usapan natin. Bakit natin nasabing hindi maganda? Ito. Si Pulong Duterte galit na galit. Kasi lumabas yung desisyon ng Department of Justice na dismiss yung kanyang kinaso na libel kontra kay Trillanes. Ay alam naman natin si Trillanes, ang daming talaga yan, matapang talaga yan kontra sa mga Duterte. Ngayon, sinampahan ng kasong libel nito ni Pulong Duterte. Ang inaasahan niya na papanigan siya ng Department of Justice sa kanyang sinampang o reklamong libel laban kay Trillanes. Inaasahan niya yan. Pinagyayabang na yan ni Pulong Matagal niya nang sinabi yan. Hintayin mo, sabi kay Trillanes, hintayin mo ang resolusyon sa isinampa ko sa iyong kasong libel. Medyo natagalan bago i-resolve. Ngayon biglang lumabas nung isang araw, denied, dismissed yung kasong libel. At ang nakapirma pa, si Secretary of Justice Boying Rimulya. Ibig sabihin, bago siya lumipat sa ombudsman, dinesisyonan niya yung libel case ni Pulong laban kay Trillanes. Kaya galit na galit ngayon si Pulong kay Trillanes at kay Rimulya. Sabi ni Pulong sa isang statement, mahaba-haba yung statement ni Pulong wala na raw ganyan na raw ang hustisya ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Wala nang integridad. Kaya daw yung mga justices at saka mga judges mag-resign na daw kasi wala naman daw ng silbi. Ang nagde-decide na lang daw ng hustisya ng Pilipinas ay ang Department of Justice at ang Ombudsman. Ayon yan kay Pulong. At kahit daw yung mga abogado, wag na daw mag-aral, wala naman daw silbi ang pinag-aralan. Matindi ang galit ni Pulong Ang sabi niya, yun daw desisyon na yun kay Trillanes ay reward dahil sa loyalty. Ang tinutukoy niya siguro dahil nakikita niya na si Trillanes ay talagang kinakasuhan sila ng kinakasuhan ni Trillanes. Parang nire-reward ni Rimulya ng administrasyon ni Marcos, nire-reward si Trillanes na sa pamamagitan ng pag-dismiss ng isinampa niyang kaso. Ngayon, may riskback si Trillanes. Ang riskback ni Trillanes, sabi ni Trillanes, basahin ko yung riskback ni Trillanes. Maiksi lang. Maiksi lang yung reaksyon ni Trillanes. Ang sabi ni Trillanes sa kanyang post, kanyang post, maiksi lang, sabi niya, simple lang sinabi ni Trillanes 6 years niyong ginamit ang justice system para ipitin ang oposisyon. Ngayon pa lang naitutuwid ang mga binluktot nyo. Yan. Kumbaga, ang matinding rismak ni Trillanes, nung panahon ni Duterte, presidente ang kanyang ama, ginamit din naman nila at pinaglaruan ng hustisya
O, kinasuhan nila si Laila de Lima ng gawa-gawang mga kaso. O, sila Leni Robredo, saka sila yung mga pari. O, kinasuhan yan ng, ang alam ko, kinasuhan ng sedisyon. Ng panahon ni Duterte, na-dismiss nga lang. Pero ibig sabihin, halos lahat ng leader ng, kahit nga si Trillanes binabawi yung amnesty ni Trillanes. Pinalalabas na wala daw itong application form na application letter. Kaya invalid daw yung amnesty kasi wala namang application. Ang paniniwala ng marami, tinago ni Solicitor General Calida yun eh. Tinago ni Solicitor General Calida. Para lang ma-dismiss para lang ma-revoke yung amnestiya ni Trillanes. Kaya lang hindi rin kinatigan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema pumanig kay Trillanes Pero ang daming ginawa. Tama yun si Trillanes. 6 years na ginamit ng mga Duterte ang justice system. Kaya nung panahon nila, kung panahon ni Duterte, inano rin nila, binastos rin nila ang justice system ng bansa. Ginamit nila ito para sa kanila. Tapos ngayon magrereklamo siya. Kumbaga, karma yan. Sabi nga ni Trillanes, ngayon pa lang na itutuwid. Binaluktot nila ang hustisya. Ngayon medyo maayos-ayos na. Ganun din, halimbawa, nung panahon hindi nagsasampa ng mga kaso si Trillanes kasi wala namang silbi. Kahit sa ombudsman hindi siya nagsasampa ng mga kaso noon. Kasi ang ombudsman si Martires. Si Martires pinoprotektahan si Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, ngayon medyo okay na itutuwid na ang binaluktot. May bago ng ombudsman. Tapos ang DOJ ngayon hindi na nila hawak. Ang Solicitor General hindi na nila hawak. Kaya ngayon, kumbaga, itong sila Digong, sila Pulong, hindi na nila nagagamit ang justice system ng Pilipinas para sa kanilang mga maniobra. Kasi noon talagang nagagamit nila. Ngayon, ang hamon ni Trillanes kay Pulong, sabi niya, kaya tahan na Pulong, kasi kasuhin mo lang yung mga sabit mo sa 51 billion pesos na project sa distrito mo. Yan. May matinding patama si Trillanes. Sabi ni Trillanes, wag na daw umiyak si Pulong. Ano na lang daw, tanggapin na ang katotohanan. Ang paghandaan niya na lang, asikasuhin na lang yung depensa niya doon sa yung problema niya doon sa 51 billion na mga projects niya na posibleng may mga anomalya. Yun ang patama ni Trillanes. Kaya kumbaga si Pulong, sinabihan ni Trillanes, huwag ka nang umiyak. Tanggapin mo na lang ang katotohanan at ang asikasuhin mo yung sarili mong problema, yung sa 51 billion pesos na proyekto niya na ngayon ay iimbestigahan na. Yun, matindi. Mga kabunyog, yung maalala nyo na noong pagdinig ng Judicial and Bar Council, yung tungkol sa issue kay Boying Rimulya, bago ito na-appoint bilang ombudsman, talagang hinarang ng tudo nila Amy Marcos, nila Marcoleta, at ng iba pang mga Duterte supporters. Hinarang talaga nila. Ngayon, kaya lang sa bandang huli, yung Judicial and Bar Council o JBC, nag-decide na bigyan na ng nag-decide ang JBC na isubmit na yung pangalan kasama si Boying Rimulya. Kaya 7 yung sinubmit kay PBBM na shortlist kasama si Boying Rimulya. Kaya dahil nandun na yung pangalan ni Boying Rimulya, pinili na ni Marcos na appoint na ngayon si Boying Rimulya. Galit na galit si Amy at saka si Marcoleta. Ngayon sino ang ginantihan nila? Naalala nyo yung pagdinig ng Commission on Appointments? Sa Commission on Appointments kasi, may member diyan ang minority. Ang nagre-represent sa minority ng Senado kasama si Marcoleta at si Amy Marcos. Ngayon, pag isa sa mga i-confirm doon
sa Commission on Appointments ay itong si Retired Associate Justice Jose Mendoza. Kasi umuupo siya sa JBC bilang representative ng mga ng mga retired associate justices. Ang membership kasi ng JBC, may representative diyan ang retired na mga justices ng Korte Suprema. Mayroong umuupo din diyan kung sino yung chairperson ng House Justice Committee. Ngayon si Congressman Listro yun, umuupo diyan ex officio. Ganon din yung chairperson ng Senate Justice Committee. Sa ngayon si Kiko Pangilinan. So umuupo diyan. Umuupo rin yun nga yung representative ng retired na mga justices, ng representative ng mga retired associate justices ng Korte Suprema. Ang napili na mag-represent si Jose Mendoza. Kaya member siya ng JBC. Member siya. Kaya lang, kailangan i-confirm yung appointments niya ng CA. Sa confirmation hearing, tinanong ni Marcoleta itong si Jose Mendoza, naalala nyo yun? Sabi ni Marcoleta, Justice, member ka ng Judicial and Bar Council. Bakit ninyo sinubmit yung pangalan ni Boying Rimulya bilang kasama sa shortlisted na pangalan? Hindi nyo ba kinonsider yung aking sworn opposition? Paano nyo kinonsider yung aking sworn opposition? Ang sagot nito ni Mendoza, medyo matindi yung matindi yung sagot ni retired retired associate Justice Mendoza. Pero prangka, sabi niya, hindi po namin binigyan ng mabigat na weight yung inyong sworn opposition. Ang tingin lang namin doon ay light. Ay di ba? Parang binuhusan ng si Marcoleta, parang magkaliwat ka ng sampal sa mukha ang inabot eh. Imaginin mo, tanungin mo, paano nyo kinonsider justice yung aking sworn opposition? Hindi nyo ba yon paano nyo kinonsider yon? Ay sabi ni Mendoza, member siya ng Judicial and Bar Council, hindi po namin binigyan ng big weight o mabigat bigat. Tingin po namin doon na light. Ibig sabihin sa tingin nila hindi masyadong seryoso yung opposition ni Marcoleta. Di syempre matinding sampal kay Marcoleta 'yon. Sabihin ba naman na hindi binigyan ng weight yung kanyang sworn opposition? So galit si Mendoza, ngayon? Galit si Marcoleta. So ibig niyong sabihin ginawa niyong ombudsman ang isang dating justice ng dating Secretary of Justice na willing i-bend ang law. Ano na ngayon ang foundation ng ating may rule of law pa ba sa na foundation ng ating justice system? Sabi ni Mendoza, yes, tingin ko po. Talagang matindi yung mga sagot ni Mendoza kay Marcoleta. So ang ginawa ni Amy Marcos sa kanilang Marcoleta, kinontra yung appointment ni Mendoza. Dinifer. So, mabigat yung ginawa na yon kasi dapat sana na siya, ma-confirm na yung appointment niya. Ay ginawa nila Marcoleta, ginantihan. So dinifer. Pero, ang ginawa na naman ngayon ni kumbaga tawag doon, na-bypass. Hindi siya hindi nakalusot sa Commission on Appointments. Pero kahit hindi ka nakalusot sa Commission on Appointments, kung hindi kumbaga dinifer yung decision sa iyo, pwede ka naman uling i-reappoint. Yon, ni-reappoint na naman ni PBBM. Kaya parang sampal kay Marcoleta 'yon. Kasi akala ni Marcoleta hindi na yan susuportahan ni PBBM. Sinuportahan pa rin ni Marcos kasi mabait naman yan si Mendoza, matino naman yan. Kaya ang ginawa ni Marcos, kahit kahit dinifer nila Marcoleta at Amy Marcos, tinuloy ni PBBM, ni-reappoint pa rin. Kaya magaling yung desisyon na yun ni PBBM. Tama lang yun. Ipakita kila Marcoleta at saka kay Amy Marcos. Hindi pwede yung ginagawa nyo.
Hindi puwede 'yan. Oh, kaya ngayon pero dadaan pa rin uli sa commission on appointment si ano, si Mendoza. Pero sa tingin natin sa pagkakataong ito, hindi na uubra yung ginagawa nila Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Makakalusot na ito sa commission on appointment. Kasi kasi matino naman, eh. Ano naman ang ano, sinagot lang naman siya ng ano, eh, ng prangkahan. Totoo ni Mendoza, eh. Nagtanong si Marcoleta, "Anong ginawa niyo doon? Ano paano niyo kinonsider yung sworn opposition ko?" Oh, tama naman yung sagot. Hindi namin binigyan ng, ano yun, ng masyadong weight. Tingin namin dun light, oh. Alangan namang magsinungaling siya para lang makalusot siya sa commission on appointments. Kaya itong sila Marcoleta. Anyway, sana suportahan na ito ng ibang mga senador at mga kongresista na member ng Commission on Appointments, itong si Mendoza kasi matino naman ito. Pinagtripan lang ni ano eh, ni Marcoleta at saka ni Amy. Ah, okay, so itong last topic natin, postponed. Postponed ang ICC hearing ni Romualdez sa October 22. Hmm? Nung isang araw, October 14 ba 'yon? Nag-appear na si Martin Romualdez sa pagdinig ng ICC, ng ICI. Ha? ICC hearing. Bakit ICC hearing? Hindi ICC, ICI. Ha? ICI. Mali yung title natin ha. ICC tayo, ICI. Oh, ayan. Kaya umattend nung unang hearing, umattend si Romualdez. Pero sinabi naman niya na ipapatawag pa siya uli. So naka-schedule siyang ipatawag uli sa October 22. Yun sana yung sunod na hearing niya. Kaya lang sabi ni Romualdez, hindi siya makaka-attend sa 22 kasi mag-a-undergo siya ng medical procedure. Ha? Mayroon daw siyang dadaan ng medical procedure sa October 22. Kaya lang mga kabunyi, hindi maganda yung mga ganyan-ganyan, mga medical procedure. Kung seryoso sana, totoo sana, na talagang dadaan siya sa medical procedure at talagang mabigat, ano yan, hindi na pwedeng i-reset yung medical procedure, talagang napaka-importante, o sige. Pero kung simple lang naman sanang check-up yan, na pwede namang i-reschedule sa ibang araw, hindi naman napaka-emergency, dapat mas binigyan niya na ng priority yung hearing sa October 22. Bakit? Kasi kapag nagsabi ka na hindi ka makaka-attend dahil may medical procedure, ang taong bayan, kapag mga ganyan ang mga rason, hindi na naniniwala sa ganyan. Lahat kasi ng mga nasangkot sa korupsyon, kung ang mga nagkakasakit, nung mga panahon si Erap naka-wheelchair, si Gloria naka-neck brace, si Corona noon nag-wheelchair, saka si Juan Ponce Enrile. Bakit sila nag-wheelchair? Bakit nag-neck brace si Gloria? Para makahingi na siya ay ma-hospital arrest na lang kasi may sakit siya. Pero nung nakalaya na siya, nawala na yung neck brace. Wala nang naniniwala sa mga ano na yan. Tapos si Saldico naman, nang marami ng mga kasong kinakaharap at pinapatawag na, bigla nagkasakit. Sakit daw sa puso na hindi daw kayang gamutin sa Pilipinas, doon lang daw sa Amerika. Sino ang maniniwala niyan? Nagiging palusot na yung mga ano eh. Ngayon, itong si Romualdez, hindi natin alam. Totoo yata yung kanyang medical procedure o baka seryoso talaga yan na hindi na pwedeng i-reset i-reschedule yung medical procedure niya. Pero kung gusto niyang paniwalaan siya ng taong bayan na wala siyang tinatago na dapat hindi niya yan pinostpone yung hearing sa October 22. Kung may nag-a-advise man kay Romualdez, hindi maganda yun. Kasi dapat ipakita niya talaga, hindi siya nagtatago. Hindi niya hindi yan mga rason-rason na yan na medical na yan. Wala yan. Hindi siya takot humarap, wala siyang kinakaano. Ngayon, biglang inanunsyo, postpone daw yung hearing ng tungkol kay Romualdez sa October 22 dahil may medical procedure na wala. Pag-iisipan na naman siya ng taong bayan niya. Kaya
Yung adviser ni Romualdez, mali, hindi maganda yun. Dapat harapin niya. Tapos ang rason niya pa kaya hindi siya makaka-attend dahil medical procedure. May sakit na naman. Si ano nga, nung isang araw, si Bong Revilla naglalakad naka-crutches, ganun. Ano na yun? Nagre-react na ang netizens. Sabi ng netizens, mukhang gagamitin na namang rason yan. Pag may lumabas na namang warrant of arrest kay Revilla, baka ang sabihin, house arrest na lang siya kasi may sakit siya. Kaya itong mga sakit ng mga nasasangkot sa mga kaso-kaso, kakaano sa mamamayang Pilipino yan, napupundi na ang mamamayang Pilipino sa mga sakit-sakit na yan. Si Saldico hindi umuuwi kasi may sakit daw siya. Biglang nagkasakit pag may mga ano na. Ngayon hindi natin alam itong si Romualdez, baka naman talaga may sakit. Kaya talaga lang napakaseryoso ng medical procedure na pagdadaanan niya, hindi na mai-schedule sa ibang araw. Baka naman. Kaya lang yun na nga, ang masama yung impresyon ng taong bayan na ano na naman ang iisipin sa kanya, di tumatakas siya. Tulad din nila Saldico. Di ba? Yan yung problema diyan. Kaya kung may nag-advise kay Romualdez diyan, mali yung advice. Dapat ang ano sa kanya, alin ang mas priority? Baka naman kaya pang i-reschedule yung medical procedure. Kasi pag hindi siya sumipot doon sa o kaya ipa-reset niya, i-postpone niya, iba ang iisipin ng taong bayan. Ay ngayon, ganun na nga. Postpone daw yung pagdinig ni Romualdez. Iisipin siguro niya ng taong bayan, hindi siya handa. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, ang ating Attorney Enzo Bunyo. Napapanood rin tayo sa Informador FB page.